Year 1997, dalawang magaganda at malulusog na mga batang babae ang sabay na isinilang sa dalawang magkaibang ina. Walang pag-alinlangang isinugal ni Samantha ang kanyang buhay, matupad lang ang matagal na nilang inaantay na magkaroon ng anak. Salamat sa Diyos at kahit agaw buhay man, ay ligtas pa rin niyang isinilang si Baby Cassandra. Hindi mailarawan ang sobrang tuwa sa mukha ng mag-asawang Manuel at Samantha dahil sa pagdating ni Baby Cassandra. Ang pagdating ni Baby Cassandra ay labis na pinanabikan ng mag-asawa. Habang sa kabilang kwarto naman, katatapos lang magsilang ni Irene ng isang cute na baby girl. At dito na magsisimula ang bagong yugto ng buhay ni Irene kasama ang bagong silang niyang anak. Paano kaya niya bubuhayin ang kanyang anak gayong tuluyan na silang iniwan ng ama neto? Sa madaling salita, nauwi siya sa pagiging disgrasyada matapos niya malaman na may asawa na pala ang lalaking minahal at naging ama ng kanyang anak. Nagdesisyon siyang umuwi na lang sa probinsya, dala ang kasisilang pa lang niyang sanggol na si Baby Aliyah. Para sa anak, nakahanda siyang tanggapin ang anumang galit ng mga magulang kasama ang mga panghuhusga ng mga taong nakakakilala sa kanya. Habang patuloy ang paglipas ng mga araw, patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Irene bilang kasambahay. Almost 15 years na rin siyang naglilingkod sa mayamang pamilya ng mga eskudero. Siya ang yaya ng napaka-spoiled at malditang anak ng kanyang amo. Ewan ba kung bakit ganun na lang kasama ang ugali ni Cassandra gayong napakabait naman ng mga magulang nito. Kung hindi lang dahil sa kabaitan ng mga asawang eskudero, ay tiyak na matagal na rin siyang umalis sa bahay na yon. Kung gaano kabait si Aliyah na kanyang anak, katumbas din dito kung gaano kasama ang ugali ng alaga niyang si Cassandra. They are exactly opposite when it comes of attitude. Aliyah raised by her grandparents, subalit hindi niya babawasan kahit konti ang pagmamahal niya sa kanyang mama, na hindi man lang siya naalagaan nito sa buong buhay niya. She understand the entire situation. Ganon kalawak ang pangunawa ni Aliyah. Tiniis ni Irene na mawalay sa sariling anak upang mag-alaga lang ng anak ng iba. Lagi na lang pinapalampas ni Irene ang lahat ng mga pangiinsulto ni Cassandra laban sa kanya. Sa halip, ipinagdasal na lang niya na sana balang araw himalang magbago ito. Subalit, hindi maiwasang makaramdam ng inggit si Samantha kay Irene. Kahit single mom lang ito, pero napalaki niya ng maayos ang kanyang anak at puno pa ng kabaitan na dapat may pagmamalaki ng isang magulang. At yun ang dahilan upang mas lalo pang tumindi ang pagkamuhi ni Cassandra kay Irene. Ang akala ni Cassandra, palaging binibida ni Irene ang kanyang anak doon sa kanyang mami. Kahit pa hindi personal na nakita ni Samantha ang anak ni Irene na si Aliyah, pero ramdam niya na magugustuhan din niya ito. Ayaw sana ni Irene, subalit nagpupumilit si Samantha na sumama sa kanyang pag-uwi sa probinsya. Graduation kasi ni Aliyah sa senior high. Nais ni Samantha na masaksihan ang nakahandang speech ni Aliyah since siya ang valedictorian sa taong yun. Hindi na malaya ni Samantha na lumuluha na pala siya habang nakikinig sa madamdaming talumpati ni Aliyah. Tumago sa kanyang puso ang bawat salitang kumakawala mula sa kaibuturan ng puso ni Aliyah. No wonder why she was a top on her class. She definitely deserved to be the one. Hindi na malaya ng dalawang ina na si Samantha at Irene na sabay na pala silang lumuluha. Parehong tumagos sa kasulok-sulukan ng kanilang mga puso ang bawat salita mula sa napakagandang salaysay ni Aliyah. Magkahalong saya at tuwa ang dahilan ng kanilang pagluha. It was the first time when Samantha and Aliyah met. Pero
Ganun na kaagad ang attachment ng isa't isa. Para bang kay tagal na nilang magkakakilala. Si Aliyah ang tipong napakadaling maggustuhan ng lahat. Litaw ang maganda at maamong mukha neto na may masayang aura. Samahan pa ng pinong kilos at malambing na boses. Sa kabuuan, Aliyah was a perfect package. Sa maikling sandali ng paghaharap ni Samantha at Aliyah, kaagad niyang nakilatis ang buong pagkatao nito. Samantha was wonder kung paano napalaki si Aliyah ng ganun kabuti, gayong hindi man lang ito naalagaan ni Irene. So, maybe it was the influence of Aliyah's grandparents. How lucky Irene to have Aliyah. May pagkainggit na anas ni Samantha. Secure na ang buong college education ni Aliyah. Si Samantha na mismo ang nag-offer neto. Sa kilala at malaking university siya dapat mag-aral upang mas lalo pang ma-enhance ang kanyang galing. Napakasaya ni Irene, pero sa kabilang banda, may kalahating pangamba. Alam niya, hindi magugustuhan ni Cassandra ang desisyon ng kanyang ina. Nagwala si Cassandra nang malaman ang ginawa ng kanyang mami. Kalabisan na nga para sa kanya ang pagpunta nito sa graduation ni Aliyah, tapos ngayon pag-aralin pa? Mga linta kayo, sigaw ni Cassandra. Ang kapal ng mga mukha nyo, nahut-hutan ang parents ko, dagdag pa neto, mga pulubi. Isa pang sigaw ni Cassandra, sabay pukol ng masamang titig patungo kay Irene na noon ay natulala lang habang salong-salo ang lahat ng mga masasakit na salita. Walang nagawa ang mga protesta ni Cassandra sa desisyon ng ina. After all, isa lang naman siyang pasaway na anak eh. At puno pa ng kaartihan. Isa pa, tamad naman itong mag-aral. Bakit aniya, kailangan pa niyang magpapakahirap sa pag-aaral, gayong siya lang naman ang nag-iisang tagapagmana sa lahat ng yaman ng kanyang mga magulang. Pagmamayabang pa neto. Hindi na niya kailangan pang magpakahirap sa pagtatrabaho para lang kumita ng barya. Gayong ubod naman ang yaman ng magulang niya. Pero ngayon, napilitan siyang mag-aral, labag man sa kanyang kalooban. Hindi siya makakapayag na tuluyan ng maagaw ni Aliyah ang atensyon ng kanyang ina. Parihong nag-aaral sa dalawang malaking university, si Aliyah at Cassandra. They are acting strangers kahit kilala naman nila ang isa't isa. But God knows how much Aliyah tried to approach Cassandra just for the sake of their parents. Pero napakatibay lang ng puso ni Cassandra ni hindi man lang ito nagpakita ng kahit katiting na konsiderasyon. Bagkus, mas lalo pang tumaas ang init ng pagkamuhi nito sa kanya. Kaligayahan ni Cassandra ang palaging ipahiya si Aliyah. Pero kahit ganun, nananatili pa rin matatag si Aliyah sa kabila ng di mabilang na paninira nito sa kanya. In spite of it, mas lalo patuloy na dumami ang mga kaibigan ni Aliyah. Aliyah eventually became a famous of the university. Hindi maintindihan ni Cassandra kung bakit gustong-gusto si Aliyah ng mga tao sa kanyang paligid. Gayong wala naman itong maipagmamalaki maliban lang sa talino. Maging ang lalaki na kababata ni Cassandra, whom she used to like since childhood, ay kay Aliyah pa rin nagkagusto. Pakiramdam ni Cassandra, lahat ng para sa kanya ay inagaw na ni Aliyah. He is Dexter Estrada, anak ng malapit na kaibigan ng pamilya Escudero. Wala mang makitang dahilan si Aliyah upang iwasan si Dexter, pero dahil kay Cassandra, ginawa niya. Isa pa, pag-aaral ang kanyang priority sa ngayon, saka na ang love life na yun. After long 4 years, the two young ladies had completely finished their studies. As expected, Aliyah graduated with high recognition as cum laude, while Cassandra average lang. The two different mothers, Samantha and Irene, were so proud of the two young ladies' achievements. Napakasaya ni Samantha dahil nagawa pa rin magtapos ni Cassandra sa
sa kabila ng katamaran nito. It's because of Aliyah. Nang dahil kay Aliyah, na-challenge si Cassandra na mag-aral, samantalang kay tamad naman sana nito. Salamat kay Aliyah. Anyway, Samantha cannot deny the feelings inside her. She cannot resist the fact that there is something bothering inside that she cannot explain. Aliyah is so special to her. How happy and proud she was that Aliyah managed to finish her studies with a high recognition beyond the hardness she was facing during her college time. Of course, alam ni Samantha ang lahat ng mga ginawa ni Cassandra kay Aliyah. At siya na mismo ang humingi ng tawad para sa nagawa ng kanyang anak. Sukat mang ganun din ang nararamdaman ni Irene, the way how Samantha felt. Feeling niya, dalawang anak na rin ang kanyang napagtapos. Masama man ang trato ni Cassandra sa kanya, but she still learned to love Cassandra as her own daughter as well. Hindi biro ang 2 dekadang pagtitiis niya na maging yaya sa malditang dalaga. Aliyah got a job easily. How many companies offering her and offered a high salary with a lot of benefits, but Aliyah refused to. She only want to work at Escudero Group of Company. Gusto niyang ibalik ang taos-pusong pasasalamat sa pamilya na nagpaaral sa kanya sa pamamagitan ng pagtatrabaho mismo sa kumpanya na pagmamay-ari ng mga Escudero. This is the next level of Aliyah's journey in life. New environment, new colleagues, and new challenges. Kabado man, pero sinikap niyang labanan ang mga pag-alinlangan. Kayang-kaya mo ito, Aliyah. Bulong niya sa sarili. Binalot ng matinding kaba ang unang araw niya. She doesn't want to disappoint their high expectation about her. Lord, guide me, kabadong wika niya sa sarili. Welcome to the company, Aliyah. Mainit na pagbati mula kay Chairman Manuel Escudero. Nakuha pa rin niyang tugunin ng maayos with a beautiful smile ang mainit na pag-welcome ng chairman sa kanya. Thank you po, sir. Isa-isang kinamayan si Aliyah ng mga office mates neto, tanda ng mainit na pagtanggap sa kanya. After a few minutes, Chairman's secretary guided her to the production area. Escudero Company is one of the famous company who produce a high quality of cosmetics product. Kasama na ang mga perfume, body soap, liquid gel shower, shampoo, maging hand sanitizer man. Nakakalula ang laki ng kumpanya. Sobrang namangha si Aliyah sa kanyang nakita at di maitatago ang saya sa kanyang mukha. Kasalukuyang nakaupo si Aliyah sa upuan ng kanyang office habang ini-imagine ang mga magagandang bagay tungkol sa kanyang trabaho. Nagulat pa siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Dexter? Kunot noong sinagot niya ang tawag ng gwapong binata. How's your first day? Masayang wika ng binata sa kabilang linya. Paano mo nalaman? Sa totoo lang, sinikap niyang umiwas kay Dexter dahil ayaw niyang mas lalo pang kamuhian ni Cassandra. Myra told me, sagot ni Dexter. Myra is one of her best friends in college. Ah, okay, sagot ni Aliyah. I know you are tired and hungry too. It's okay for you if I invite you for a dinner? She doubt to answer. Akmang tatanggi na sana siya, subalit naunahan na siya ni Dexter. Don't worry about Cassandra. Please, Aliyah. Pagmamakaawa ng binata. Anyway, she is old enough now. This time, alam na niya na kaya na niyang labanan si Cassandra. Ramdam ni Aliyah sa boses ng binata ang sobrang saya nang marinig ang kanyang pagtanggap sa invitation neto. Can I come to your office? Dagdag ng binata. Tumanggi si Aliyah. Gusto niyang antayin na lang siya neto sa labas ng building. But I was already here. Natatawang wika ng binata.
At totoo nga, Dexter standing in front of her office when she opened the door. "Hi!" bati ng binata with a glamorous smile. Wala nang nagawa si Aliyah kundi ang papasukin na lang ito. "I missed you," sambit ng binata without any hesitation. Feeling niya, natutunaw siya sa mga titig nito habang abala siya na nagliligpit. Gustong lumundag ng puso ni Aliyah sa tuwa. Pero, paano na si Cassandra? "Tigilan mo ako, Dexter. May Cassandra ka na." Dexter insists Cassandra is just a friend for him. He promised he will never fall to Cassandra. Subalit, hindi ganon pagdating kay Cassandra. She surely assured Cassandra will never give up. Simula noon, naging madalas na ang pagkikita ng dalawa. Busy man si Dexter sa sarili niyang kumpanya, pero palagi namang nagkakaroon ito ng oras para makita si Aliyah. He never even missed to call Aliyah before going bed. Kahit si Dexter nagtataka na rin sa kanyang kinikilos. Langit para sa kanya ang makita man lang si Aliyah. Kahit marinig man lang ang malamig at malambing na boses nito ay okay na sa kanya. Alam niya na gustong-gusto rin siya ni Aliyah, pero pinipigilan ito ng dalaga dahil kay Cassandra. But Dexter pursue his genuine feelings to Aliyah. Gusto mang tumigil ang kanyang isip, pero nagwawala ang kanyang puso. Si Aliyah lang ang gusto ng kanyang puso. Si Aliyah lang ang tanging sinisigaw neto. Si Aliyah lang at wala ng iba. Mukhang wala rin namang saysay ang pagtapos ni Cassandra sa pag-aaral. She was always busy sa kaliwat kanang party. Iba-ibang mukha ng mga lalaki ang naghahatid neto pauwi. Almost every night, she came home drunk. Minsan umaga na kung umuwi eh. Baliwala lang para kay Cassandra ang lahat ng sermon ng kanyang daddy at makuha pa niya itong sagot-sagutin. Sa makatuwid, wala na ni kahit kapirasong paggalang si Cassandra sa kanyang magulang. Anyway, what would you expect? This super spoiled brat young lady, diba? Suko na ang parents ni Cassandra. Aanhin pa niya ang trabaho kung sobra-sobra naman ang yaman nila, knowing that she was the only one tagapagmana ng kanilang yaman. Pagmamayabang pa netong sagot sa kanyang ama. "And do you think ipapamana ko sa iyo ang negosyong buong buhay kong pinaghirapan para pabayaan at ibagsak mo lang?" Nanlaki ang mga mata ni Cassandra sa narinig. Sa puntong ito, tiyak siyang hindi nagbibiro ang kanyang daddy. "Pero ako ang iyong anak, dad." Pasigaw na sagot ni Cassandra. "But you are not deserved. Marami dyan na karapat-dapat." Isa lang ang naisip ni Cassandra na tinutumbok ng kanyang daddy, si Aliyah. "Shit! Aliyah na naman. Humanda kang babae ka," bulong niya sa sarili. Nagmamadaling naglalakad si Cassandra patungo sa opisina ni Aliyah. "Uwian na. Tiyak, nasa opisina na niya ito ngayon," bulong niya sa kanyang sarili habang mabilis na naglalakad kasabay ang di maipintang mukha. Agad niyang binuksan ang pintuan ni hindi man lang ito nag-abalang kumatok muna. Mas lalo pang nag-apoy ang galit sa puso ni Cassandra nang mabungaran sa kanyang pagbukas ng pinto ang imahe ng dalawang tao. Halos yakap ni Dexter si Aliyah habang nakapwesto ito sa bandang likuran ng dalaga. May sabay na pinanunood ang dalawa na kung ano sa monitor ng computer. "What a perfect scene!" Sigaw ni Cassandra na animoy na mamangha pa sa nakita. "What brings you here, Cassandra?" Mahinahong tanong ni Aliyah habang si Dexter ay tahimik lang na nakikinig. Isang malutong na sampal ang biglang lumanding sa mukha ni Aliyah bilang tugon sa kanyang tanong. Hindi man maintindihan ni Aliyah, pero nananatili pa rin siyang mahinahon. "Para saan ang sampal na yon, Cassandra?" Habang si Dexter ay agad na pumagitna sa dalawa. "Hey, Cassandra! Sumusobra ka na. Ano na naman ang problema mo?" Galit na tanong ni Dexter.
Yang sip-sip na babaeng yan, ang problema ko. Hindi ka pa nakukontento sa kalandian mo? Ngayon, sumisip-sip ka pa sa pamilya ko? Sigaw ni Cassandra. Talagang hindi makuha ni Aliyah ang pinupunto ni Cassandra. Wala naman talaga siyang alam kung ano ang ikinagagalit neto sa kanya. Akmang susuguri na naman uli ni Cassandra si Aliyah, pero agad siyang nahila ni Dexter palabas. Kakampihan mo pa ang trader na yon? Hindi na pinakinggan ni Dexter ang mga pagmumura ni Cassandra. Hinayaan na lang niya itong sumisigaw hanggang naipasok ito sa kanyang kotse. Binalikan niya kaagad si Aliyah pagkaalis ni Cassandra. Pinilit pa rin ng dalaga na maging maayos pa rin sa harap ni Dexter sa kabila ng natamong kahihiyan. Dapat lang siyang masanay, aniya sa sarili, dahil alam niya hindi ito titigil. Babalik pa rin ito at patuloy pa rin siyang ipapahiya. Hindi iniwan ni Dexter si Aliyah. Ayaw man ng dalaga, pero pinipilit pa rin ni Dexter na ihatid ito hanggang sa apartment. Nag-alala kasi si Dexter na baka nakaabang pa rin si Cassandra sa labas. Pagkapasok pa lang ni Aliyah, tumawag na kaagad si Dexter. He was just reminding her to be sure to lock the door and windows. Sumunod naman si Aliyah sa lahat ng bili ni Dexter. Pinalagpas lang ni Aliyah ang nangyari dahil ayaw niya na mas lalo na namang magalit si Cassandra sa kanya. Habang masaya si Aliyah sa kanyang trabaho, kabaliktaran naman ang nangyari kay Cassandra. Hindi sapat na takpan ng karangyaan ang pagiging miserable niya sa buhay. Well, siya rin naman ang pumili sa madilim na landas na kanyang tinatahak ngayon. At ngayon, umabot na sa sukdulan. Cassandra found out she was getting pregnant by someone she never knew. Anyway, how could she know? Hindi nga niya mabilang ang mga lalaking nakasiping niya eh. Sometimes, hindi na niya maalala ang iba dahil sa kanyang kalasingan. At ang lahat na kamalasan na kanyang natamo ngayon ay tanging si Aliyah lang ang tinuturo niyang salarin. Gusto ni Cassandra na ipalaglag ang dinadalang bata. Kahit kailan, hindi niya pinapangarap na tumulad sa kanyang yaya. Ang maling desisyon na yon ay siyang nagpapahamak ng tuluyan kay Cassandra. Malamang kinarma na. Aga buhay na isinugod si Cassandra sa hospital. Halos naubusan na ito ng dugo. At doon na sumambulat sa lahat ang ginawa niya sa inosenteng bata. Naging speechless naman ang magulang ni Cassandra, lalo na si Samantha. Alam ng Diyos kung anong hirap ang kanyang sinuong noon para lang maisilang si Cassandra. Subalit, kabaliktaran ang ginawa ni Cassandra ngayon. Kung gaano kagusto niya na magkaanak noon, gano'n naman kalaki ang pag-ayaw ni Cassandra sa batang dinadala niya. Sa ngayon, nanganganib ang buhay ni Cassandra. Napakaraming dugo ang nawala sa kanyang katawan at kailangan niyang masalinan asap. Unfortunately, walang mahanap na dugo. Kahit mismong parents ni Cassandra ay hindi niya ka-blood type. Nakapagtataka. Paano nangyari ang bagay na yun? Mga katanungan na hindi mawawaglit sa isipan ng mag-asawang Escudero. Sa dami ng mga katulong, pati pa driver, isa lang ang ka-blood type ni Cassandra at yun ay si Irene lang. Tutol si Cassandra, ayaw niyang masalinan ng dugo sa kinamumuhian niyang yaya. Agaw buhay man, pero hindi pa rin nabawasan ang pagiging matapobre neto. Baliwala lang naman kay Irene ang mga pangmamaliit ni Cassandra sa kanyang pagkatao. Tanging nasa isip lang niya ay ang matulungan si Cassandra ngayon. Tagumpay na naligtas si Cassandra kasama ang baby na nasa sinapupunan nito. Ang balitang yon ay ikinatuwa ng lahat, maliban lang kay Cassandra. Hindi pa rin mapalagay si Samantha sa kanyang natuklasan. Paano nangyari na wala man lang sa kanilang mag-asawa ang ka-blood type ng kanilang anak? Napaka-imposible naman, bulong niya sa sarili. Bumalik si Samantha sa hospital kung saan isinilang si Cassandra. 5 baby ang naka-record na isinilang sa araw na yun. 3 baby girl at 2 baby boy.
Hindi na mapigilan ni Samantha ang pangangatog ng mga kamay habang isa-isang sinusuri ang mga records. Naglalaro sa kanyang isipan, tama kaya ang kanyang iniisip na maaring nagkapalit ang kanyang anak? Kung gayon, where is my real baby? Nag-umpisa nang umagos ang di mapigilang luha na kanina pa nagbabadya. Halos hindi na mabasa ni Samantha ang mga litra dahil sa mga luha na bumabara sa kanyang mga mata. Patuloy lang si Manuel sa paghagod sa kanyang likod at pilit na kinocomfort ito. Hindi ma-imagine ni Samantha kung anong klaseng buhay mayroon ang kanyang anak ngayon. Ang mahal niyang anak, kung saan buwis buhay niyang iniluwal at ngayon hindi na niya alam kung nasaan. Manuel, hanapin mo ang anak natin, parang awa mo na. Halos mag-hysterical na si Samantha habang nagmamakaawa sa asawa. Yes, I promise. Hahanapin natin ang anak natin. Ilang sandali pa'y tumahan na si Samantha at matyaga pa rin pinagpatuloy ang pagbabasa sa mga records. Nanlaki ang mga mata ni Samantha nang makita ang huling record na hawak. Ang naturang record ay tumutukoy kay Irene. Malinaw na si Irene na kanyang kakilala at si Irene Velasco na nasa record ay iisa. Kaya pala pareho ang birthday ng kanilang mga anak. Bumalik ang kaba na hindi maipaliwanag sa dibdib ni Samantha. Bigla niyang naalala si Aliyah. Is it possible? Gumuhit ang mangingiti sa kanyang mga labi. Tila nabuhayan siya ng pag-asa na sana si Aliyah na lang ang kanyang nawawalang anak. Subalit, 3 baby girl ang sabay na isinilang sa araw na yun. Paano kung hindi si Aliyah ang batang yun? Wika ni Manuel. Nanghihina si Samantha matapos marinig ang sinabi ng asawa. Gusto sanang kasuhan ng mag-asawa ang nurse na nakatalaga sa araw na yun. Kaya lang, imposible na dahil 5 years na itong patay. Umuwi si Samantha, dala ang katiting na pag-asa. Dalangin niya na sana si Aliyah na lang ang kanyang anak. Agad na kinausap ni Samantha si Irene sa natuklasan at tulad niya, napaluha din ito. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na hindi niya anak si Aliyah. Agad namang isinagawa ang DNA test. 3 mothers and 3 daughters ang isa-isang kinuhanan ng DNA test noong araw na yun. Dahil sa pera at connection, madali lang natunto ni Manuel ang isa pang baby girl na kasabay na isinilang sa hospital na yun. After a week, natuldukan na rin ang lahat. And finally, they are now truly recognized who is the real daughter of its one mother. The third mother and third daughter was exempted already. They are pair positive. Si Samantha na isang linggo nang hindi mapalagay dahil sa sobrang excitement ay ngayon nakakahinga na ng maluwag. Sumambulat ang katotohanan na nakasulat sa DNA test result. Samantha and Cassandra are negative. Irene and Aliyah also negative. Irene and Cassandra, Samantha and Aliyah are both positive. Sa makatuwid, si Aliyah ang nawawalang anak ni Samantha at si Cassandra ang nawawalang anak ni Irene. Ang pagbaliktad ng kapalaran ni Aliyah at Cassandra ay sobrang nakakagulat. Ang mapagmataas at matapobreng Cassandra ngayon ay sumadsad na sa lupa. Hindi nagbago ang turing ni Aliyah kay Irene. Mananatili ito sa kanyang puso bilang tunay na ina. Nagbago man ang estado ng kanyang buhay dahil ngayon siya na ang legal na tagapagmana sa buong property ng Escudero family. Pero hindi ang pagmamahal niya sa kinalalakihan niyang ina. Napakasaya naman ni Samantha dahil ang dating kinainggitan niyang katayuan ni Irene bilang nanay ni Aliyah ay ngayon ay nasa kanya na. Hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ni Samantha kay Cassandra.
she deeply hoping that Cassandra will change someday. Hope she will learn her mistakes. Pagkatapos isinilang ni Cassandra ang isang baby boy, umalis agad ito ng bansa upang subukang magbagong buhay. Iniwan niya ang kanyang anak sa kanyang tunay na mama na si Irene dahil hanggang ngayon hindi pa rin niya kayang tanggapin ang bata. 3 years later, Aaliyah and Dexter finally engaged. Plano ng dalawa na ampunin si Clarence. Ayaw ni Aaliyah na lalaki ang bata na wala man lang kinikilalang magulang. Hindi naman tumutol si Cassandra. Alam niya na magiging magaling na ina si Aaliyah sa kanyang anak na si Clarence. Although, tanggap na niya si Clarence, subalit ang gampanan, ang responsibilidad nito bilang ina ay hindi niya kaya. Hanggang ngayon, nasa ibang bansa pa rin si Cassandra. Hope someday, when she will get home, she can able to start a new life again. Tumigil na sa pagtatrabaho si Irene sa pamamahay ng mga eskudero. Hinilhan ni Aaliyah ng bahay ang kanyang mama kasama si Clarence at isang yaya neto. Weekdays, sa mansyon umuwi si Aaliyah para makasama ang kanyang parents. Bumabawi si Aaliyah sa mga panahong hindi nakakasama ang kanyang tunay na magulang. Kontento naman si Samantha at Manuel sa setup nila. Wala silang masasabi sa kababaitan ng kanilang anak. Every weekends, nasa bahay naman si Aaliyah ng kanyang mama Irene with Clarence. Walang problema para kay Dexter ang ganong setup. Nakahanda siyang suportahan si Aaliyah kahit ano paman ang gusto neto. Mommy and Daddy ang tawag ni Clarence kay Dexter at Aaliyah. Ang mainit na pagtanggap ni Dexter kay Clarence ay labis na ikinatataba ng puso ni Aaliyah. Sana sa araw na kanilang kasal ni Dexter ay tuluyan ng makabangon si Cassandra at handa na itong umuwi. Gusto niyang makadalo si Cassandra sa kanilang kasal ni Dexter. She treat Cassandra as her own sister. At hindi maitatanggi na namimiss na rin niya ito. Ganon din ang kanyang mama Irene, maging ang kanyang mommy Samantha at daddy Manuel. Ang pagbabalik ng bagong Cassandra ay sabik na inaabangan ng buong pamilya.